Ibinahagi po ng technical analyst na si Osem Ka ang isang detalyadong pagsusuri kung saan inihambing niya ang kasalukuyang galaw ng presyo na XRP sa nangyaring accumulation phase ng gold or ginto noon. Ang kanyang layunin ay tukuyin kung nasa reaccumulation phase na ba sa XRP o tapos na ang kanyang market cycle. Ayon po kay Osem Ka, malaki ang posibilidad na hindi pa natatapos ang cycle na XRP at naghahanda pa ito para sa panibagong pagtaas ng presyo. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang sabi po rito ay according to his chart, the digital asset appears to be completing an Elliott wave corrective pattern labeled as A, B, and C, with a final C wave potentially forming a spring phase, often associated with a shakeout before a major continuation rally. Ayan, ito po yung aktual na tweet or post dito ni Osem Ka at yan po yung kanyang chart. Kaya palakihin po natin. Kaya ito po yung kanyang chart. Ngayon, base po rito sa chart ni Osem Ka, nakikita niya na si XRP ay nasa kalagitnaan ng Elliott wave corrective pattern na binubuo po ng AB at saka C mga waves. Ang C wave daw ay posibleng nasa tinatawag na spring phase kung saan kadalasang nagaganap ang shakeout bago magsimula ang malakas na continuation rally. Ibig pong sabihin, maaring ito ang yugto kung saan pinapalabas muna ang mga mahihinang holders bago po tuluyang sumabog pataas sa XRP. Ang market impact po dito ay kapag totoo ang pattern na ito, posibleng magkaroon ng biglaang pump pagkatapos po ng spring dahil madalas itong sinyales ng pagtatapos ng bearish phase at simula ng bagong bullish momentum. Ngayon ay ano naman ang ipinapakita ng chart ni XRP mula November 2024. Sabi rito ay Osem Ka's chart highlights XRP's movement following its notable surge in November 2024. Ayan, since that period, XRP has been trading within a broad horizontal range characterized by alternating peaks and troughs that fit the reaccumulation zone. Yan, paliwanag natin yan. Pero balikan po muna natin yung kanyang chart dito. Ayon po kay Osem Ka, matapos ang matinding pagtaas ng XRP nitong nakalipas po na November 2024, pumasok po ito sa isang malawak na horizontal range. Sa loob ng halos isang taon, makikita po ang sunod-sunod na pag-akyat at pagbaba ng presyo na bumubuo sa tinatawag na reaccumulation zone. Para po kay Osem Ka, ang galaw na ito ay hindi sinyales ng kahinaan kundi bahagi po ng paghahanda para sa susunod na expansion phase. Kaya sa market impact, ang ganito pong klaseng prolonged consolidation ay madalas magtapos sa big breakout. Kaya marami pong traders ang posibleng magbantay sa susunod na galaw na XRP kapag naabot nito ang resistance area sa $3.50 pataas. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng reaccumulation phase? Sabi rito ay his interpretation implies then rather than signaling exhaustion. This prolonged sideways movement could represent a healthy consolidation before the next expansion phase. Ayan, ang ibig sabihin po ng reaccumulation phase ay pahinga lamang ito ng market. Hindi ito tanda ng pagod o katapusan ng trend. Sa halip, ito po ay healthy consolidation kung saan nag-iipon po ng lakas ang market bago ang susunod na pagtaas. Para kay XRP, ang phase na ito ay mahalaga upang ma-reset ang supply at makuha po muli ang interest ng malalaking investors. Sa market impact, kapag tapos na ang reaccumulation, ang susunod na galaw ay karaniwang mabilis at matindi. Kaya't marami pong traders ang naghahanda ng entry positions habang mababa pa ang presyo. Ngayon ay bakit po ba inihambing ni Osem Ka sa XRP sa gold market? Yan, ang sabi po rito ay to reinforce his perspective, Osem Ka compared XRP's structure to a historical pattern from the gold market, where a similar accumulation happened before a significant breakout. Ayan,
Balikan po natin yung kanyang chart po rito. Ginamit po ni OSMK ang gold market bilang halimbawa upang patunayan ang kanyang pananaw. Sa kasaysayan, dumaan din ang gold sa parehong pattern ng reaccumulation bago ito sumabog sa presyo. Parehong nagpapakita po ang chart ng gold at sa XRP ng ABC correction pattern na humantong sa malakas na bullish breakout. Para kay OSMK, ito ang dahilan kung bakit naniniwala siyang nasa parehas na yugto sa XRP ngayon. Sa market impact, kapag ginaya po na XRP ang paggalaw ng gold market, posibleng makakita tayo ng pagtaas sa presyo na kasing lakas ng naging gold rally nitong nakaraan. Ano naman ang kahalagahan ng pagkakatulad sa pagitan ng gold at kay XRP? Yan, sabi rito ay the parallel drawn between charts underscores how markets, whether digital or traditional, often display similar behavioral and structural tendencies, especially during accumulation or reaccumulation phases. Ayan, ang pagkakatulad daw ng galaw ng gold at ni XRP ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan na ang markets, digital man or traditional, ay madalas may parehong ugali. Sa panahon po ng accumulation or reaccumulation, pareho po silang nagpapakita ng mga pattern ng paghina, consolidation at biglang pagtaas. Ibig pong sabihin, ang market psychology ng mga investors ay halos pare-pareho sa lahat ng klase ng assets. Sa market impact, kung totoo po ang parallel na ito, sa XRP ay posible pong makaranas ng parehong cycle ng pagtaas kapag naabot po muli ng market ang stability at liquidity na katulad ng gold market noon. Sunod na tanong ay ano naman ang sinasabi ng mga community members ni XRP. Yan, ang sabi po rito ay community responses to OSMK's post reflected differing interpretations of the analysis. Macher commented that the C wave may not be complete, emphasizing that additional time near the lower range could be necessary for a proper shakeout, allowing accumulation by larger participants. Balikan po natin yung chart ni OSMK rito. Ngayon ay hindi daw lahat ay sumasang-ayon po sa pananaw ni OSMK. Ayon po kay Macher, isa po siyang membro ng XRP community, maring hindi pa raw tapos ang C-wave sa pattern ni XRP dito. Iminungkahi po niyang baka kailangan pa ng mga mahabang panahon sa mababang range upang makumpleto ang shakeout phase. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng pagkakataon ang malalaking investors na mag-ipon ng mas maraming tokens bago magsimula ang rally. Sa market impact, kung mangyari po ito, maaaring manatiling stable o bahagyang bumaba muna si XRP bago tuluyang sumabog pataas na siyang magbibigay po ng pagkakataon para sa mga late buyers. Ano naman ang pananaw ng ibang mga traders? Yan, sabi rito, another commenter, Helen Condor-Star, noted that the extended consolidation. He remarked that XRP has been trading within this range for nearly a year and anticipated a potential breakout. Ano nga bang ibig sabihin niyan? Sinabi daw po ni Helicon Dark Star na halos isang taon nang umiikot sa XRP sa parehong presyo. At ito ay senyales na paparating na ang breakout. Para sa kanya, kapag sobrang tagal ng consolidation, karaniwan itong sinusundan ng malakas na pagtaas. Ipinapakita po nito na kahit may pagkakaiba sa opinyon, marami pa ring traders ang nananatiling positibo sa kinagbukasan ni XRP. Sa market impact, ang sentiment po na ito ay maaring mag-udyok ng renewed buying interest, lalo na kung may kasunod na bullish news o institutional announcement. Ano naman ang ibig sabihin ng analysis ni OSMK sa mas malawak na market? Sabi rito ay OSMK's analytical comparison between XRP and gold presents an evidence-based perspective on market structure rather than a predictive forecast. His focus on the similarities between both assets reinforces the view that extended consolidation phases can often precede significant price developments. Paliwanag po natin yan. Ang approach daw po ni OSMK ay hindi hula,
kundi pagsusuri batay sa ebidensya. Ipinakita po niya na may pattern na paulit-ulit sa market structure na madalas magbunga ng malalaking galaw sa presyo. Sa madaling salita, ipinapaalala po niya sa atin na ang market ay umiikot sa cycle ng accumulation, reaccumulation at expansion. At si XRP ay tila nasa kalagitnaan ng cycle na ito ngayon. Ang market impact po nito ay kapag sumunod ang market sa ganitong structure, maaari pong magbago ang sentiment mula sa pagdududa patungo sa agresibong pagbili, kung saan ay magpapalakas po sa buong crypto sector. At bilang panghuli, kung ang aking opinion naman tungkol dito ay kung pagbabasihan natin ang technical comparison ni Awesome Ka, malinaw na hindi pa tapos ang laban ni XRP. Ang kanyang pag-uugnay po sa gold market ay nagbibigay ng matibay na dahilan para maniwala na ang kasalukuyang consolidation ay pagkakahanda lamang sa mas malakas na yugto ng pagtaas. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay magandang paalala na ang pasensya ay kadalasang ginagantimpalaan sa market. Kung magpapatuloy po sa XRP sa parehong landas ng gold pattern, posibleng masaksihan po natin ang isa sa pinaka-explosive na bull runs sa kasaysayan ng crypto. Pero syempre, kailangan nating manatiling maingat, magplano ng entry points at laging maging handa sa anumang senaryo. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.